Isang mapagpalang sandali po sa bawat isa sa inyo, mga kasama ko sa bawat kwento. Narito na naman tayo upang buksan ang isang aklat ng buhay, isang salamin ng ating mga sariling pagsubok at pangarap. Sinasabi nila, walang pagsubok na hindi kayang lampasan ng isang ina. Pero paano kung ang pagsubok ay hindi na lang basta pagsubok, kundi isang pader na wari imposibleng tibagin? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang puso para sa mga pangarap na hindi para sa sarili, kundi para sa mga buhay na umaasa sa kanya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata na pinamagatang Ang Huling Patak ng Pag-asa. Ang katahimikan sa maliit na apartment ni Hiraya Soliman ay may bigat na parang nakadagan sa kanyang dibdib. Iyon ang uri ng katahimikan na sumisigaw sa gutom. Binuksan niya ang pinto ng luma at naninilaw na refrigerator. Umaasa sa isang milagro na hindi dumating. Tanging isang pitsel ng tubig at ang malamig na liwanag mula sa munting bumbilya ang sumalubong sa kanya. Isinara niya ito ng marahan na para bang ayaw niyang gisingin ang katotohanang matagal nang naghihintay sa kanya. Sumunod niyang sinilip ang lalagyan ng bigas. Ang tunog ng sandok na kumakaskas sa pinakailalim ng metal na kaldero ay parang musikang pumipiga sa kanyang puso. Isang dakok, iyon na lang ang natitira. Sapat para sa lugaw na walang anumang sahog, na kailangan niyang paghati-hatian para sa 4 niyang anak. "Nay, gutom na po ako," mahinang sabi ng panganay niyang si Sinag, habang kinukusot pa ang mga mata. Sa edad na 10, natutunan na ng bata na kimkimin ang sariling pangangailangan, pero may mga pagkakataong hindi na nito kayang tiisin. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. "Oo anak, sandali lang. Magluluto na si nanay ng masarap na hapunan." Ang salitang masarap ay kasinungalingang matagal na niyang binibigkas. Habang hinahalo niya ang lugaw sa mahinang apoy, pinagmasdan niya ang 3 pa niyang anak na mahimbing na natutulog sa isang banig sa sahig. Si Liway, ang kanyang mananayaw, si Ulap, ang kanyang munting pintor, at ang bunso, si Amihan, ang kanyang anghel. 6 na taon pa lang si Ami, ngunit ang mga mata nito ay may taglay na lalim, na para bang naiintindihan nito ang lahat ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang mundo. At ngayon, pakiramdam niya ay binibigo niya sila. Nang maluto ang lugaw, ginising niya ang mga bata. Pinanood niya silang kumain. Bawat subo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sikmura. "Nay, kayo po. Hindi pa po kayo kumakain?" tanong ni Sinag. Napansin ang mangkok ng ina na walang laman. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng anak. "Busog pa si nanay, anak. Mamaya na ako kakain. Ubusin niyo na yan para lumakas kayo." Isa na namang kasinungalingan, ngunit para sa isang ina, ang kabusugan ng kanyang mga anak ay sapat na para punan ang kumakalam niyang tiyan. Nang makatulog ng muli ang mga bata, dala ng kapaguran at kaunting laman sa tiyan, naupo si Hiraya sa isang sulok ng kanilang munting sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Doon, sa gitna ng dilim, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hanggang kailan? Hanggang kailan sila magtitiis ng ganito? 3 buwan na siyang hindi nakakapagbayad ng upa.
Ang kinikita niya sa paglalabada at pamamalansa ay kulang pa para sa pagkain. Ang dating may-ari ng apartment ay mabait at maunawain, ngunit nabalitaan niyang naibenta na raw ito. Bigla, isang malakas at mariing katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagulat si Hiraya. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha at binuksan ng kaunti ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng pormal na barong at may dalang itim na briefcase ang tumambad sa kanya. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa karumihan ng baryo Pulang Lupa. "Kayo po ba si Miss Hiraya Soliman?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Tumango si Hiraya. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. "Ito po ang huling abiso para sa inyo," sabi ng lalaki. Iniabot ang isang puting sobre. "3 buwan na po kayong hindi nakakabayad. Binibigyan na lang kayo ng bagong may-ari ng 3 araw para lisanin ang lugar na ito." Parang nabingi si Hiraya. 3 araw? Saan sila pupunta? Sino po ang bagong may-ari?" Halos pabulong niyang tanong. Nakalagay po ang pangalan niya sa sulat. Sagot ng lalaki bago magalang na tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng mamahalin nitong sapatos ay tila ng iinsulto sa payak nilang sahig. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Hiraya ang sobre. Ang mga salita ay tila lumalangoy sa paningin niya. Final eviction notice, legal action, immediate compliance, at sa pinakababa, isang pangalan na nakalimbag sa itim at makapal na letra, pirmado ng isang kamay na tila walang pakialam sa sinumang maaapakan nito. Alon Monteverde, CEO, Monteverde Holdings. Napaupo si Hiraya sa sahig. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Alon Monteverde. Isang pangalang kasing lamig ng bakal. Isang pangalang pagmamay-ari ng isang mundong hindi kailanman magiging sa kanya. Naramdaman niya ang huling patak ng kanyang pag-asa na tuluyang natuyo. Wala na. Ito na ang katapusan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kabiguan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Ang ingay nito ay nakakagulat sa gitna ng gabi. Sinong tatawag? Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din ito. "Hello?" sabi niya. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Isang humahangos at nanginginig na boses ng isang babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng takot at pagmamadali. "Hello? Ito po ba ang nanay ni Amihan Soliman?" Biglang nanigas si Hiraya. Ang pag-iyak niya ay napalitan ng matinding kaba. "Opo, ako nga po. Bakit po?" Ang mga sumunod na salita ay tila mga basag na bote na sumugat sa kanyang pandinig. Winasak ang natitirang piraso ng kanyang puso. May aksidente. Yung sinasakyang school bus ng mga bata. Ang bawat desisyon ay may katumbas na presyo. Sa mundo ng malalaking korporasyon, ang presyong ito ay madalas na sinusukat sa piso at sentimo. Ngunit may mga pagkakataon na ang tadhana mismo ang naniningil sa paraang hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Ito ang pagpapatuloy ng ating kwento
sa ikalawang kabanata na pinamagatang Dugo sa Aspalto. Nakatayo si Alon Monteverde sa tuktok ng kanyang imperyo. Mula sa bintanang salamin ng kanyang conference room sa ika-50 palapag, ang mga gusali at sasakyan sa ibaba ay parang mga laruan lamang. Ganoon ang tingin niya sa lahat ng bagay. Maliliit, kontrolado, at napapasunod sa kanyang kagustuhan. With all due respect, Alon, nagsalita si Datu Madrigal, ang pinakamatandang miyembro ng board at ang tinik sa lalamunan ni Alon. Ang legacy ng Monteverde Holdings ay hindi lang tungkol sa kita. Itinayo ito ng ama mo sa pundasyon ng malasakit sa komunidad. Malamig nang ngumiti si Alon. Hindi inaalis ang tingin sa syudad sa ibaba bago humarap sa board. Ang malasakit ay hindi nagbabayad ng sahod ng ating mga empleyado, datu, numbers due. At ang numero ng inyong community outreach project ay isang malaking pagkalugi. Pero ito'y nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. We are not a charity. Putol ni Alon. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. We are a corporation. At hanggat ako ang CEO, ang tanging pag-asang ibibigay natin ay para sa ating mga shareholders. Proposal denied. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nangahas na sumalungat. Nakita ni Datu ang pagsang-ayon sa mga mata ng ibang miyembro. Sila ay takot kay Alon, sa kanyang talino, at higit sa lahat, sa kanyang kawalan ng puso. Umupo si Datu, ang kanyang muka ay nababalot sa pagkadismaya. Alam niyang talo na naman siya. Sa gitna ng tensyon, marahang bumukas ang pinto at pumasok ang assistant ni Alon. Yumuko ito at may ibinulong sa kanyang amo. Isang bahagyang pagkunot ng noo lamang ang naging reaksyon ni Alon. "Excuse me, gentlemen," anunsyo niya. Tumatayo na. "Something requires my immediate attention. The meeting is adjourned." Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng silid. Ang kanyang assistant ay halos tumatakbo para masabayan siya. "What are the details?" tanong ni Alon habang naglalakad sila patungo sa private elevator. "Isang school bus, sir, mula sa isa sa ating mga subsidiary transport companies. Nawalan daw ng preno sa may bandang baryo Pulang Lupa. Maraming bata ang sugatan." Pumasok si Alon sa elevator at pinindot ang parking. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. How bad is the PR damage? May isang vlogger na nagpost na. Sinasabing posibleng kapabayaan daw ng kumpanya. Kumakalat na po online. Get the legal team on it. Prepare a statement. I want this contained. Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng bakal ng elevator. Ang aksidente ay hindi isang trahedya para sa kanya. Ito ay isang abala. Isang gusot na kailangan niyang ayusin. "Pupunta po ba kayo sa ospital, sir?" "I have to be seen," sagot ni Alon. "It's part of the damage control." Ang biyahe patungong Sandiwa Medical Center ay mabilis. Habang nasa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pinag-aaralan na niya ang posibleng epekto nito sa stock market. Ang iyak ng mga bata, ang dugo, ang takot. Lahat ng iyon ay mga numero lamang sa kanyang isipan. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng kaguluhan. Iba ito sa kontroladong mundo na kanyang ginagalawan. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga umiiyak na pamilya, mga doktor at nurse na nagmamadaling naglalakad. Lahat ay nakakairita sa kanyang pandama. Naglalakad siya sa pasilyo na may awtoridad, na para bang pag-aari niya rin ang lugar. Ang kanyang presensya
ay agad na napansin. Ang mga tao ay tumatabi para bigyan siya ng daan. Habang papalapit siya sa emergency room, isang sigaw ng nurse ang narinig niya higit sa lahat. Kailangan natin ng dugo. Type AB, RH negative. Mayroon ba ritong may ganitong blood type? Kritikal ang lagay ng bata. Hindi niya ito pinansin. Isa lamang iyong ingay sa magulong paligid. Ang misyon niya ay makausap ang hospital director at tiyaking maibibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima. Isang kilos na alam niyang magiging maganda sa mata ng media. Ngunit bago pa man siya makarating sa information desk, isang babae ang biglang lumabas mula sa isang pinto. Tumatakbo at umiiyak ng malakas. Hindi nito tinitingnan ang dinaraanan. Sa isang iglap, bumangga ito ng malakas sa kanya. Ano ba? Inis na sabi ni Elon, bahagyang napaatras. Napatingin siya sa babae. Ang damit nito ay simple, ang muka ay basang-basa sa luha at pawis, at ang mga mata ay puno ng purong desperasyon. Para kay Alon, isa lang itong ordinaryong, histerikal na babae na gumagawa ng eksena. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Ang tanging nasabi nito sa pagitan ng mga hikbi ay, "Ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko." Akmang lalampasan na lamang niya ito nang biglang may doktor na lumabas mula sa parehong pinto. Ang doktor ay mukhang pagod at desperado. "Ma'am, huminahon po kayo." Natigilan ang doktor nang makita nito kung sino ang nabangga ng babae. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkilala. "Mr. Monteverde?" Doon lang napatingin si Alon sa doktor. Naalala niya ang muka nito mula sa isang fundraising event na dinaluhan niya. Ang pagkadismaya sa muka ng doktor ay biglang napalitan ng isang sinag ng pag-asa. "Mr. Monteverde, anong blood type ninyo?" Tanong ng doktor. Ang boses ay nagmamakaawa at apurahan. Buhay ng bata ang nakasalalay dito. May mga sandali sa ating buhay kung saan ang isang simpleng tanong ay maaaring magbago ng lahat. Isang saglit na maaaring magbukas ng mga lihim na matagal nang nakatago at magdugtong sa dalawang taong pinaglayo ng tadhana. Ito ang 3 kabanata na pinamagatang Ang Lihim na Iningatan ng Dugo. Nakatitig lang si Hiraya sa eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Buhay ng bata ang nakasalalay dito. Ang lalaking kaharap niya, ang may-ari ng pangalang sumira sa kanyang pag-asa kanina lang, ang lalaking nagbigay sa kanya ng eviction notice. Siya ngayon ang tanging pag-asa para sa buhay ni Amihan. Isang malupit na biro ng tadhana. Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha ni Alon Monteverde. Ang pagkainis nito ay napalitan ng bahagyang pagkalito. Para sa isang taong sanay na kontrolin ang lahat, ang sitwasyong ito ay bago. "My blood type is AB negative." Malamig na sagot ni Alon, na para bang nagsasabi lang ng isang hindi mahalagang impormasyon. Ngunit para sa doktor at kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay parang himig mula sa langit. "Diyos ko po," bulalas ng doktor. Hindi makapaniwala. "Mr. Monteverde, nagmamakaawa po ako. 5 minuto lang ng oras ninyo ang kailangan namin. Isang blood donation lang po. Maililigtas ninyo ang bata." Tumingin si Alon mula sa doktor patungo kay Hiraya. Nakita niya ang babaeng bumangga sa kanya kanina, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may mga matang nagmamakaawa. Wala na ang tapang,
Wala na ang galit, tanging purong pagsusumamo. Sa isang sandali, nag-alinlangan siya. Ito ay labas sa kanyang plano. Ngunit alam din niya na ang pagtanggi sa ganitong sitwasyon, habang ang lahat ay nakatingin, ay isang PR suicide. Fine, sabi niya. Ang tono ay tila napipilitan lang. Lead the way. Gusto sanang magpasalamat ni Hiraya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sinundan lang niya ng tingin ang lalaki at ang doktor habang naglalakad sila patungo sa isang silid. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, nanginginig. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Maya-maya, dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Tala, humahangos at balisa. Higa, anong nangyari? Kumusta si Ami? Niyakap ni Hiraya si Tala at doon na muling bumuhos ang kanyang mga luha. Tala, kritikal siya. Kailangan niya ng dugo. Pero ano? May tumulong na. Nagkataon lang na nandito siya. Sino? Salamat naman sa Diyos. Hindi masabi ni Hiraya ang pangalan. Paano niya sasabihin na ang taong nagpapalayas sa kanila ay siya ring taong nagliligtas sa buhay ng kanyang anak? Nagpunta sila sa maliit na kapilya ng ospital. Doon, lumuhod si Hiraya at taimtim na nagdasal. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ni Amihan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagdasal niya rin ang taong kinamumuhian niya. Pagkatapos ng halos 1 oras na parang katumbas ng habambuhay, bumalik sila sa waiting area. Nakita nila si Elon na kalalabas lang mula sa donation room. Inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling damit. Ang mukha nito ay ganoon pa rin. Walang emosyon, malayo. Tumingin ito sa direksyon ni Hiraya, ngunit ang tingin nito ay tila tumatagos lang sa kanya. Tumayo si Hiraya, handa nang magpasalamat kahit gaano pa ito kabigat sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas ang doktor. Ang muka ay hindi maipinta. Dok, kumusta po si Amihan? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Okay na ang bata, ma'am. Na-stabilize na namin siya salamat kay Mr. Monteverde. Ngumiti ang doktor, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. May kailangan lang po tayong pag-usapan. Sa opisina ko po tayo. Tumingin din ito kay Alon. Mr. Monteverde, kung maaari po sana ay sumama na rin kayo. Mahalaga po ito. Nagtaka si Alon, ngunit sumunod na rin. Sa loob ng maliit na opisina ng doktor, ang hangin ay tila mas mabigat. Pinaupo sila ng doktor. Ano ba to? May problema ba sa donasyon ko? Naiinip na tanong ni Alon. Wala po, Mr. Monteverde. Sa katunayan, perpekto po ang compatibility, sabi ng doktor. Huminga ito ng malalim. Bilang protocol sa mga rare blood type transfusions, lalo na sa mga emergency cases, nagsasagawa kami ng mas malalim na compatibility at genetic marker tests para maiwasan ang anumang komplikasyon. Hindi may naintindihan ni Hiraya ang mga teknikal na salita. Ang tanging gusto niyang malaman ay kung ligtas na si Amihan. Ano po ang ibig sabihin ninyo, Doc? Kumuha ng isang folder ang doktor mula sa kanyang mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang papel na puno ng mga numero at chart. Itinuro niya ang isang bahagi nito. Mrs. Soliman, Mr. Monteverde, base sa resulta ng genetic marker analysis, lumalabas na may 99.99% probability. Huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita.
na si Mr. Monteverde ay ang biological father ng batang si Amihan Soliman. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Hiraya. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Bigla, ang kanyang isipan ay lumipad, pabalik sa nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas. Isang gabi ng malakas na ulan. Siya ay isang part-time waitress sa isang malaking event. Isang lalaking lasing na lasing, nalilito at nasasaktan dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pagkalito ng pagkakakilanlan. Isang gabi ng pagkakamali na sinubukan niyang kalimutan. Ang lalaking iyon ay si Alon Monteverde. Napatingin siya kay Alon. Ang malamig na maskara sa mukha nito ay nabasag. Napalitan ito ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. "That's impossible," mariing sabi ni Alon. Tumatayo. "This is absurd. Ito ay isang uri ng panloloko." Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Hiraya na naaalala na rin nito. Ang pagkilala sa mga mata nito, kahit na panandalian, ay sapat na. Ang lihim na mag-isa niyang dinala sa loob ng 6 na taon ay bigla na lamang nahayag sa pinakamasakit at pinakakakaibang paraan. Ang dugo na nagligtas sa buhay ng kanyang anak ay siya ring dugong naglantad sa katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Habang nakatayo si Alon, handa nang maglakad paalis, at si Hiraya ay parang nawalan ng kaluluwa. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor na kasama ni Alon kanina. "Mr. Monteverde, kailangan po nating mag-usap," sabi ng doktor. Ang muka ay seryoso. May kinalaman po ito sa batang tinulungan ninyo. Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari itong magbigay liwanag, ngunit kaya rin nitong manupok. At kapag ang isang lihim na matagal nang itinago ay biglang sumiklab, walang sino man ang ligtas sa pagkasunog. Ito ang ika-4 na kabanata na pinamagatang Pagsabog ng Katotohanan. Para kay Alon Monteverde, ang mundo ay isang malaking chessboard. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat desisyon ay may basehan sa lohika at datos. Ang mga salita ng doktor, 99.999% probability, ay isang numero na hindi niya maaring balewalain, ngunit ito'y isang numerong sumisira sa lahat ng kanyang kalkulasyon. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi pag-amin, kundi pagtanggi. Ito ay isang atake, isang paninira. "That's impossible." Ulit niya, ang boses ay mas matigas na ngayon. Humarap siya sa doktor, ang mga mata ay nanlilisik. "Sino ang nagbayad sa inyo para gawin ang pekeng resultang yan? Sabihin ninyo." "Mr. Monteverde, wala pong peke rito. Ito po ay standard procedure." Hindi na pinatapos ni Alon ang doktor. Ang kanyang atensyon ay bumaling na sa babae sa sulok, kay Hiraya. Siya ang sentro ng problemang ito. Siya ang kalaban. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha nito, ngunit sa isip ni Alon, iyon ay pag-arte lamang. Isang mahusay na pagganap mula sa isang desperadong babae. Isang malamig at mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Ngayon naiintindihan ko na." Naglakad siya papalapit kay Hiraya. Bawat hakbang ay mabigat at may halong panunuya. Magaling. Isang napakagaling na plano. Hinawakan ni Hiraya ang sarili niyang mga braso, tila naghahanap ng proteksyon mula sa mga salita ni Alon. Wala akong alam sa sinasabi mo." "Talaga ba?
tanong ni Alon. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Yumuko siya ng kaunti para magpantay ang kanilang mga mata. Nalaman mong ako ang bagong may-ari ng apartment. Nalaman mong mayaman ako, kaya ginamit mo ang anak mo, sinamantala mo ang aksidente para makagawa ng isang madramang eksena. Para maipit ako. Isang perpektong scam. Bawat salita niya ay parang lason na tumatagos sa balat ni Hiraya. Nakita ni Alon ang sakit sa mga mata nito, ngunit binaliwala niya ito. Kaya sabihin mo sa akin, pagpapatuloy niya. Itinatama ang kanyang tindig at tinitingnan ito mula sa itaas. Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para manahimik at mawala sa buhay ko. 1,000,000? 5? Pangalanan mo ang presyo mo. Iyon na ang huling salita na kayang tiisin ni Hiraya. Ang takot at gulat sa kanyang muka ay biglang nag-alab at naging purong galit. Ang isang inang nasaktan at nayurakan ng pagkatao ay mas mabangis pa sa isang liyong nagugutom. Bigla, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na amos ng pompa. Nasampal ang dumapo sa pisngi ni Alon Monteverde. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na opisina. Natigilan ang lahat. Maging si Alon ay natulala, hindi sa sakit kundi sa gulat. Walang sino man ang nangahas na gawin iyon sa kanya. Ang init ng palad ng babae ay gumuguhit sa kanyang pisngi, isang paalala ng isang hangganan na kanyang nilabag. Tumayo ng tuwid si Hiraya, ang mga luha ay muling tumutulo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng galit, hindi ng awa. Ang kanyang baba ay nakaangat at ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng dignidad. Ang pera mo ay kayang bilhin ang gusaling tinitirhan namin. Mr. Monteverde, kaya nitong bilhin ang lahat ng bagay na nakikita mo. Pero tandaan mo ito. Tinitigan niya si Alon ng diretso sa mga mata. Ang dignidad ko ay hindi nabibili ng pera mo at hinding-hindi ko gagamitin ang anak ko para lang sa pera. Hindi mo kami kilala. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Isinasara ang pinto ng malakas. Naiwan si Alon na nakatayo. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kayabangan niya ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa labas ng pasilyo, sa di kalayuan, nakatayo si Datu Madrigal. Dumating siya sa ospital para kumustahin ang sitwasyon at magmasid. Ngunit mas maganda pa sa inaasahan ang kanyang naabutan. Nakita niya ang pagtatalo. Nakita niya ang sampal. Nakita niya ang isang kahinaan na maaari niyang gamitin. Isang munting ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo na parang aninong naglalaho. Sa loob ng opisina, akmang susundan ni Alon si Hiraya, dala ng pinaghalong galit at pagkalito. Nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang assistant, humahangos at hawak ang isang tablet. Sir, may problema po. Tumingin si Alon sa kanya. Ang isip ay gulong-gulo pa rin. What now? Ipinakita ng assistant ang screen ng tablet kay Alon. Isang article mula sa isang sikat na gossip blogger ang nakalagay doon. Ang headline, Tragedya sa Baryo Pulang Lupa, kapabayaan ng bus company na pag-aari ng mga Monteverde, sinisisi. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa ilalim ng article, may isang litratong kuha lang kanina.
Isang litrato niya nakatayo sa labas ng emergency room ng ospital. Ang caption sa ilalim, CEO Alon Monteverde, namataan sa ospital kung saan dinala ang mga biktima, damage control o pag-amin ng kasalanan. Ang dalawang krisis sa buhay ni Alon, ang personal at ang profesional, ay bigla na lang nagsalpukan. Ang kanyang presensya sa ospital, na dapat sana'y isang kalkuladong PR move, ay naging isang ebidensya laban sa kanya. At ngayon, may isang bata sa loob ng ospital na nag-uugnay sa kanya sa lugar na ito sa paraang hindi niya kailanman maipapaliwanag. Pagkatapos ng unos, madalas ay naiiwan ang pinsala, mga pirasong kailangang pulutin, mga sugat na kailangang gamutin. Ngunit paano kung ang unos ay hindi pa tapos? Paano kung ito'y nag-iipon lamang ng lakas para sa mas malakas na paghampas? Ito ang 5 kabanata na pinamagatang Mga Aninong Nagmamanman. Ang pag-uwi ni Hiraya sa baryo Pulang Lupa ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang pag-alis. Bawat hakbang palayo sa ospital ay parang pagtakas, ngunit alam niyang walang matatakasan. Dala niya ngayon ang 2 katotohanan. Ang isa ay ang kaligtasan ni Amihan, at ang isa pa ay ang lihim na sumabog at nagbago ng lahat. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang munting apartment, sinalubong siya ng 3 pares ng mga matang puno ng pag-aalala. "Nanay, kumusta po si Ami?" Tanong agad ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Lumuhod si Hiraya para magpantay sila ng kanyang mga anak. Niyakap niya silang 3 ng mahigpit, hinahayaan ang kanilang init na maging pansamantalang lunas sa kanyang nanlalamig na puso. "Okay na si Ami," sabi niya. Pinipilit na maging matatag. "Malakas ang kapatid ninyo. Kailangan lang niyang magpahinga sa ospital." Pero ligtas na siya. Nakita niya ang ginhawa sa mga muka ng mga anak. Ngunit alam niyang may mga susunod pa silang katanungan, mga tanong na hindi pa niya alam kung paano sasagutin. Sa ngayon, ang mahalaga ay mapanatag sila. Matapos niyang mapakain at mapatulog ang mga bata, naupo siyang muli sa sulok, yakap ang lumang kumot ni Amihan. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Alon Monteverde, ang ama ni Amihan, ang lalaking humamak sa kanya, ang lalaking nagpapalayas sa kanila. Samantala, sa isang madilim na sulok ng baryo Pulang Lupa, isang lalaki ang nakaupo sa loob ng isang kotse. Ang lente ng kanyang kamera ay nakatutok sa bintana ng apartment ni Hiraya. Siya ang taong inutusan ni Datu Madrigal. Bawat galaw ni Hiraya, bawat bisita, bawat detalye ng kanyang buhay kahirapan ay maingat na idinodokumento. Kumuha siya ng litrato ng sira-sirang pinto, ng mga lumang damit na nakasampay. Nakipagkwentuhan siya sa ilang mga tsismosa sa kanto, nagkunwaring taga-gobyerno na nagsasagawa ng survey. "Kawawa ngayang si Hiraya," sabi ng isang ale. Mag-isang itinataguyod ang 4 na anak, ni wala ngang katuwang. "Nabalitaan niyo ba kung sino ang ama nung bunso?" tanong ng tauhan ni Datu. Nagkibit balikat ang ale. "Walang nakakaalam. Isang beses lang yan umalis ng Maynila para magtrabaho. Pagbalik buntis na. Lihim na lihim niya yan." Ang bawat impormasyon, gaano man kaliit, ay tila isang piraso ng puzzle na binubuo ni Datu. Kinagabihan, habang nag-aayos si Hiraya ng mga gamit na maaari nilang dalhin sakaling tuluyan na silang paalisin, isang kotseng pamilyar
na sa kanya ang huminto sa tapat ng kanilang gusali. Bumukas ang pinto at bumaba si Alon Monteverde. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang insulto sa maputik at magulong paligid. Ang mga tao sa paligid ay napahinto. Nagtataka kung sino ang importanteng taong napadpad sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alon nang malapitan ang mundo ni Hiraya. Nakita niya ang karukhaan, ang hirap. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa kalsada nang walang sapin sa paa. Ang amoy ng basura at estero ay sumasalubong sa kanya. Ito ang mundong pinagmulan ng anak niya. Kinatok niya ang pinto. Si Hiraya ang nagbukas. Ang gulat sa mukha nito ay agad napalitan ng pag-iingat. "Anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong ni Hiraya. Isinasara ng bahagya ang pinto para hindi makita ng mga anak niya. "We need to talk," sabi ni Alon. Ang boses ay formal pa rin, ngunit wala na ang dating panunuya. "Privately, wala na tayong dapat pag-usapan." "Meron," giit ni Alon. "Tungkol sa bata at sa problemang idinulot nito." Walang nagawa si Hiraya kundi palabasin siya sa maliit na espasyo sa labas ng kanilang pinto. Kumuha si Alon ng isang sobre mula sa kanyang coat, isang checkbook. Mabilis siyang nagsulat dito at pinirmahan. Inabot niya kay Hiraya ang isang pirasong papel. "Ano to?" tanong ni Hiraya. 5 million pesos, sagot ni Alon. "In exchange, you will sign this non-disclosure agreement. Sasabihin mo na nagkamali lang ang ospital sa resulta. Hindi mo na ako guguluhin. At ako, hindi ko na rin kayo guguluhin. Mabubuhay kayo ng komportable. Aalis kayo sa lugar na to at magsisimula ng bago." Tinitigan ni Hiraya ang tseke. 5 milyon. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Isang halagang maaring mag-alis sa kanila, sa kahirapan. Ito na ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Alon, ang nakita niya ay hindi tulong, kundi isang transaksyon. Isang paraan para burahin siya at si Amihan sa buhay nito. Isang bayad para sa katahimikan. Dahan-dahan, kinuha ni Hiraya ang tseke. Nakita niya ang bahagyang pag-relax sa mukha ni Alon, na para bang nanalo ito sa isang negosasyon. Ngunit sa isang iglap, pinunit ni Hiraya ang tseke sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel. Hinahayaan itong mahulog sa maruming sahig na parang mga puting dahon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Hindi bayad ang kailangan ng anak ko," sabi niya. "Ang kailangan niya ay ama." Natigilan si Alon. Sa buong buhay niya, walang problema na hindi kayang ayusin ng pera. Ngayon, kaharap niya ang isang problemang walang presyo. Tumalikod si Hiraya at pumasok sa kanyang apartment. Isinasara ang pinto nang walang ingay. Naiwan si Alon sa labas, nakatayo sa gitna ng mga pinilas na piraso ng kanyang solusyon. Sa kanyang pag-alis, puno ng galit at pagkalito, hindi niya alam na mula sa madilim na sulok sa di kalayuan, isang kamera ang kumukuha ng lahat. Ang litrato ay perpekto, ang mayamang CEO, ang tsekeng inaalok, at ang babaeng mahirap. Isang imahe na maaaring bigyan ng 1,000 masamang kahulugan. Sa laro ng kapangyarihan, ang impormasyon ay bala. Ang bawat kahinaan
Bawat lihim ay isang sandata na maaaring gamitin sa tamang panahon. At para sa isang tusong manlalaro, ang pinakamagandang pagkakataon para umatake ay kapag ang kalaban ay nasa bingit na ng pagkatalo. Ito ang ika-6 na kabanata na pinamagatang Ang Bistang Hari. Ang opisina ni Alon Monteverde ay ang kanyang santuwaryo. Dito, siya ang hari. Bawat bagay ay nasa tamang lugar. Bawat desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang kaharian ay tila guguho. Ang balita tungkol sa aksidente at ang kanyang presensya sa ospital ay patuloy na kumakalat. Ang stock price ng kanilang kumpanya ay nagsimulang bumagsak. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang legal team, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang anumang anunsyo. Pumasok si Datu Madrigal. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nagpapahiwatig ng maganda. "Datu," sabi ni Alon. Ang boses ay malamig at walang pasensya. "I'm in the middle of a crisis. As you can see, whatever it is, it can wait." "Sa tingin ko, Alon, ang dala ko ay may kinalaman mismo sa krisis mo," sagot ni Datu. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Naglakad siya papalapit sa malaking mahogany desk ni Alon at may inilapag na isang brown na folder. "O baka dapat kong sabihin ang mga krisis mo?" Hindi nagsalita si Alon. Tinitigan lang niya ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Datu. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. "Buksan mo," sabi ni Datu. Umuupo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Alon na para bang kanya ang opisina. Sa isang mabagal at kontroladong galaw, kinuha ni Alon ang folder at binuksan ito. Ang unang pahina ay isang litrato niya sa ospital. Malinaw at hindi maikakaila. Ang sumunod ay isang close-up shot niya habang iniaabot ang tseke kay Hiraya sa labas ng apartment nito. Ang pangatlong litrato ay ang pinakamasakit. Si Hiraya, habang pinupunit ang tseke, ang muka ay puno ng galit at paninindigan. Napatiimbagang si Alon. Ang mga ito ay hindi kuha ng isang ordinaryong paparazzi. Ang mga ito ay kuha ng isang taong nagmamanman. "Sino ang babaeng yan, Alon?" tanong ni Datu. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring interes. "Isang concerned citizen na tinutulungan mo? O baka naman isang biktima na sinusubukan mong patahimikin?" Inilipat ni Alon ang mga litrato. Ang nasa ilalim ay mas nakakagulat. Isang kopya ng resulta ng laboratorio mula sa San Diwa Medical Center. Naka-highlight ang 99.99% probability. At ang huli, isang kopya ng birth certificate ni Amihan Soliman. Sa espasyo para sa pangalan ng ama, nakasulat ang isang salita, "Unacknowledged." Isinara ni Alon ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw nito. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, halos nakakabingi. "Ano ang gusto mo, Datu?" tanong ni Alon. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pinipigilang galit. "Simple lang, Alon," sabi ni Datu, masandal sa upuan. "Ang ama mo, ang kaibigan ko, ay isang marangal na tao. Pinahahalagahan niya ang pamilya at integridad. Ang ginagawa mo ngayon, ang pagkakaroon ng anak sa labas, ang pagtatangkang suhulan ang ina nito para manahimik. Ito ay isang kahihiyan sa pangalan ng mga Monteverde. Wala kang alam sa nangyari. Hindi na mahalaga kung ano ang alam ko.
Sagot ni Datu. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita sa mga papel na yan. Isang CEO na irresponsable. Isang leader na immoral. Hindi yan ang leader na kailangan ng Monteverde Holdings. Huminto si Datu. Hinahayaan ang bawat salita na bumaon. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang huling atake. Sayang, sabi niya, may halong panghihinayang na hindi totoo. Kung naging maingat ka lang sana sa pag-maintain ng mga bus mo, hindi sana mangyayari ito. Ang buong gulo na ito, ang aksidente, ang pagkakabunyag ng lihim mo, lahat sana yan ay naiwasan. Doon naunawaan ni Elon. Hindi ito nagkataon lang. Ang vlogger. Ang mabilis na pagkalat ng balita. Si Datu ang may pakana ng lahat. Hindi niya plinano ang aksidente mismo, ngunit sinindihan niya ang apoy na naging sanhi nito. Ginamit niya ang isang maliit na issue para lumikha ng isang malaking krisis na siya mismo ang makikinabang. Ano ang gusto mo? Ulit ni Alon, ang tanong ay mas mabigat na ngayon. Tumayo si Datu at inayos ang kanyang damit. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Sa pulong na iyon, voluntaryo kang magbibitiw sa pwesto bilang CEO. Ipapasa mo sa akin ang pamumuno para mailigtas ang kumpanya mula sa iskandalo. Mananatili ka sa board, syempre. Isang tahimik na paglipat ng kapangyarihan. Walang sino man ang masisira. At kung hindi ako pumayag, ngumiti si Datu. Kung hindi, ang laman ng folder na yan ay ipapadala ko sa bawat miyembro ng board at sa lahat ng media outlet sa bansa bago pa man magbukas ang stock market bukas. Ikaw ang bahalang mamili, Alon. Ang iyong posisyon o ang iyong kahihiyan. Naglakad si Datu patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Binibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon. Naiwan si Alon sa kanyang opisina. Napapaligiran ng katahimikan, ngunit ang isip niya ay nag-uumapaw sa ingay. Bistado na siya. Na checkmate. Ang hari ng kanyang sariling kaharian ay wala nang magawa. Ang bawat posibleng galaw ay hahantong sa pagkatalo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa ospital. Pinindot niya ang sagot. Ang isip ay blangko. Hello, Mr. Monteverde, sabi ng isang boses ng nurse. Tumatawag po ako mula sa Sandiwa. Tungkol po ito sa batang si Amihan. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Alon. Isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Wala po, sir. Magandang balita po. Gising na po ang bata at mayroon po siyang hinahanap. Paulit-ulit po niyang tinatanong. Huminto sandali ang nurse. Ang tanong po niya ay, nasaan po yung superhero na nagbigay sa akin ng dugo? Ang mga salitang superhero ay tumama kay Alon na parang kidlat. Sa isang iglap, ang lahat ng kalkulasyon, ang lahat ng problema sa negosyo, ang banta ni Datu, lahat ay nawala. Ang tanging natira ay ang imahe ng isang 6 na taong gulang na batang hindi niya kilala, na naghahanap sa kanya. Sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo, mayroong isang lugar na tinatawag na mata. Isang sentro ng kakaibang kapayapaan. Isang saglit na katahimikan, kung saan ang hangin ay hindi umiihip at ang ulan ay hindi pumapatak. Sa buhay, mayroon ding mga ganitong sandali. Isang hininga bago ang susunod na paghampas ng unos. Ito ang 7 kabanata na pinamagatang Isang Saglit ng Katahimikan. Hindi alam ni Hiraya
kung ano ang nagtulak sa mga paa ni Alon Monteverde pabalik sa ospital. Pagod na ang kanyang isip sa pag-iisip. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak na si Amihan. Nasa wakas ay gising na at ligtas sa panganib. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Hinahaplos ang maliliit na kamay ng bata nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Alon. Hindi ito ang Alon na nakita niya kanina. Ang aroganteng CEO na handang yurakan ang lahat. Ang Alon na pumasok ngayon ay tila nawawala. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Pag-aalinlangan. Natigilan si Alon sa may pinto. Tila hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok o tumalikod na lang. Ang atensyon ni Hiraya ay napunta sa kanya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Handa na siyang magsalita. Marahil para paalisin ito. Nang isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Superhero? Napatingin silang dalawa kay Amihan. Ang bata ay nakatingin ng diretso kay Alon. Ang mga mata nito, bagamat nanghihina pa, ay puno ng pagkamangha. Dahan-dahang lumapit si Alon sa kama, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang takutin ang isang mailap na hayop. Ako si Alon, sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ngumiti si Amihan. Sabi po ni nanay, kayo daw po ang nagbigay sa akin ng dugo para gumaling ako. Parang sa cartoons po. Kayo po ang superhero ko. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alon. Tinitigan lang niya ang bata. Ang batang ito, na bunga ng isang gabing pilit niyang kinalimutan, ay tinatawag siyang bayani. Maingat na kinuha ni Amihan ang isang papel at krayola mula sa side table. Isang drawing na halatang ginawa ng isang 6 na taong gulang. Iginuhit niya ang isang napakatangkad na stick figure sa tabi ng isang maliit na stick figure. Ang malaking tao ay may hawak na isang pulang lobo na ibinibigay sa maliit na bata. Para po sa inyo, sabi ni Amihan. Iniabot ang papel kay Alon. Sabi po ng nurse, kulay pula daw po ang dugo. Kaya lobo na lang po ang dinrowing ko. Kinuha ni Alon ang papel. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga milyon-milyong pisong kontrata, ay nanginginig habang hawak ang gusuting papel. Tinitigan niya ang drawing. Isang pulang lobo. Isang simpleng simbolo ng buhay na kanyang naidugtong. Sa sandaling iyon, ang CEO ng Monteverde Holdings ay nawala. Ang natira ay isang lalaking nakaharap sa isang katotohanang mas malaki pa sa kahit anong korporasyon. Mag-uusap lang kami sa labas, anak, mahinang sabi ni Hiraya, tumatayo. Sumunod si Alon sa kanya palabas sa pasilyo. Tumayo sila malapit sa bintana. Parehong hindi alam kung paano magsisimula. Natatakot ako. Unang pagsasalita ni Hiraya. Hindi nakatingin kay Alon. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Alon ng may kayabangan. Hindi siya nag-alok ng pera. Nakikinig lang siya. Ano ang sasabihin ko sa kanya paglaki niya? Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay nanginginig. Na ang ama niya, na ang superhero niya, ay ang parehong tao na gustong magpalayas sa amin? Natingin sa amin ay isang pagkakamali na kailangang bayaran para mawala. Ang mga salita ni Hiraya ay hindi isang akusasyon.
Ito ay isang pahayag ng isang masakit na katotohanan. Tumingin si Alon sa kanya at sa wakas nagsalita. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ang tanong ay hindi mapanumbat. Ito ay isang tanong na puno ng tunay na pagkalito. At ano ang sasabihin ko? Mapait na sagot ni Hiraya. Mr. Monteverde, naaalala mo ba ako? Ako yung waitress na napagkamalan mo sa isang gabing lasing na lasing ka? Anong inaasahan kong gagawin mo? Maniwala sa akin? Papanagutan mo ang isang pagkakamaling hindi mo na nga marahil naaalala? Umiling siya. Mas pinili kong mag-isa. Mahirap, pero at least amin lang ang mundo namin. Tahimik. Katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa kanilang mga sigawan kanina. Nakita ni Alon ang bigat na dinala ng babaeng ito sa loob ng 6 na taon. Ang sakripisyo, ang lakas. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya hindi ng galit o inis, kundi ng isang bagay na hindi niya kilala. Marahil, pagsisisi. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Alon, na para bang kinakausap ang sarili. Hindi ko alam ang gagawin. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Alon Monteverde na wala siyang sagot. Tumalikod na siya para umalis. Hawak pa rin ang drawing ni Amihan. Naglakad siya palayo. Ang kanyang isip ay hindi na napupuno ng banta ni Datu o ng bumabagsak na stock prices. Ang tanging laman nito ay ang ngiti ng isang bata at ang imahe ng isang pulang lobo. Alam niyang hindi na niya maaaring talikuran ito. Hindi na niya maaaring takasan. Nang makarating siya sa lobby ng ospital, kinuha niya ang kanyang telepono, handa nang tawagan ang kanyang mga abogado para sabihing lalaban siya. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, nagring ang telepono. Ang kanyang assistant. Sinagot niya ito. What? Sir, sabi ng assistant, ang boses ay puno ng pagmamadali at kaba. Mr. Madrigal just called for an emergency board meeting. It's happening in 1 hour. Ang bawat pag-akyat ay may katumbas na pagbagsak. Ang bawat trono, gaano man kataas, ay maaaring gumuho. At kapag ang isang hari ay nahaharap sa kanyang mga kasalanan, madalas ang korona ang unang nalalaglag. Ito ang 8 kabanata na pinamagatang Pagbagsak ng Imperyo. Ang pagpasok ni Alon Monteverde sa conference room ay parang paglakad ng isang taong hinatulan patungo sa kanyang bitayan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga miyembro ng board na dati yumuyuko sa kanyang presensya ay nakatingin ngayon sa kanya ng may paghusga. Ang kanilang mga mata ay malamig at mapanuri. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Datu Madrigal. Sa kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang maskara ng pekeng pag-aalala. Siya ang hukom, ang tagapag-akusa, at ang berdugo, lahat sa iisang katauhan. Naupo si Alon sa kanyang kinauupuan sa dulo ng mesa. Ang silya ng CEO, ang kanyang trono. Ngunit ngayon, ito ay parang isang upuang dekuryente. Salamat sa pagdalo ninyo sa kagyat na pulong na ito, simula ni Datu. Tumatayo at inilalatag ang kanyang mga kamay sa mesa. Pinatawag ko kayo ngayon dahil sa isang napakasilang bagay. Isang bagay na hindi lang sumisira sa reputasyon ng ating CEO, kundi naglalagay din sa buong Monteverde Holdings sa alanganin. Bumuntong hininga si Datu na para bang pasan niya ang buong daigdig.
Alam nating lahat ang tungkol sa sinapit ng isa sa ating mga boss. Isang trahedya. Ngunit ang natuklasan ko ay mas malala pa. Ang krisis na ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa moralidad. Sa isang senyas, ipinamahagi ng kanyang assistant ang mga kopya ng folder na ipinakita niya kay Alon. Bawat miyembro ay tumanggap ng isa. Habang binubuklat nila ang mga pahina, naririnig ni Alon ang kanilang mga reaksyon. Mga pigil na paghinga, mga bulungan, mga nandidiring pag-iling. Nakita nila ang lahat. Ang mga litrato, ang resulta ng laboratorio, ang birth certificate. Ang babaeng iyan, sabi ni Datu, itinuturo ang litrato ni Hiraya, ay si Hiraya Soliman, ang ina ng isa sa mga batang na aksidente. Ngunit hindi lang iyan, siya rin. Ang ina ng lihim na anak ni Mr. Alon Monteverde. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid. Ang mga bulungan ay lumakas. At ang litratong iyan, pagpapatuloy ni Datu, ang boses ay tumataas na parang isang mangangaral, ay ang pagtatangka ni Mr. Monteverde na bilhin ang katahimikan ng babaeng ito. Isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Isang immoral na gawain. Pinagtagpi-tagpi ni Datu ang isang perpektong kwento. Sa kanyang bersyon, si Alon ay isang halimaw. Isang mayamang lalaki na inabandona ang kanyang anak. At nang mabunyag ang katotohanan dahil sa isang aksidente, sinubukan niyang gamitin ang kanyang pera para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Lahat ng mata ay bumaling kay Alon, naghihintay ng kanyang paliwanag. Nakatitig lang si Alon kay Datu. Mayroon siyang 1,000 bagay na gustong sabihin. Gusto niyang isigaw na hindi niya alam, na ngayon lang niya nalaman. Gusto niyang sabihin na si Datu mismo ang may pakana ng media circus. Gusto pa niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit paano? Kung sasabihin niya ang totoo, kailangan niyang isalaysay ang lahat. Ang gabi ng pagkakamali. Ang pagiging waitress ni Hiraya. Ilalantad niya hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin si Hiraya sa kahihiyan. Gagawin niyang isang pambansang tsismis ang buhay ng isang babaeng walang ibang ginawa, kundi protektahan ang kanyang mga anak. At si Amihan, ang batang tumawag sa kanya na superhero, ay magiging sentro ng isang maruming iskandalo. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi na. Kaya't nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin sa mata ng lahat. Ito ang kumpirmasyon na kailangan nila. Nakikita ninyo, sabi ni Datu, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Wala siyang masabi dahil alam niyang totoo ang lahat. Humarap si Datu sa board. Mga kasama, hindi natin maaaring hayaan ang isang taong may ganitong kadungisan na mamuno sa kumpanyang itinayo sa dugo't pawis ng kanyang marangal na ama. Kailangan nating kumilos para protektahan ang ating interes at ang ating pangalan. Kaya naman, sabi niya, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. I move for a vote of no confidence against our CEO, Alon Monteverde. Isa-isang tumingin ang mga miyembro sa isa't isa. Ang ilan ay may pag-aalinlangan, ngunit ang bigat ng ebidensya at ang takot sa iskandalo ay mas malakas. Isang matandang board member na malapit na kaibigan ng ama ni Alon ang unang nagtaas ng kamay. Sumunod ang isa pa at isa pa. Pinanood ni Alon ang pagtaas ng mga kamay laban sa kanya. Ang bawat kamay ay parang isang pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Ang kanyang imperyo
ang kanyang kaharian, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nawala na ang lahat. Talo na siya. Nang halos lahat na ay nakapagdesisyon at ang hatol ay malapit ng ibigay, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Ang lahat ay napalingon sa gulat. Nakatayo sa may pintuan si Hiraya Soliman. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Walang bakas ng karangyaan sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab at ang kanyang tindig ay puno ng isang kapangyarihang hindi kayang bilhin ng pera. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa mga mukha ng makapangyarihang mga tao, at ang kanyang tingin ay huminto kay Alon, na nakatingin sa kanya ng may lubos na pagkabigla. "Sandali," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw at malakas, sapat na para marinig ng lahat. "May karapatan din akong magsalita." Sinasabi nila na ang pinakamalakas na sigaw ay hindi nagmumula sa lalamunan, kundi sa isang pusong nagsasabi ng katotohanan. Isang boses na, bagamat nanginginig sa takot, ay pinipiling tumayo para sa tama. At sa isang silid na puno ng kapangyarihan at kasinungalingan, minsan ang kailangan lang ay isang boses ng katotohanan para baguhin ang lahat. Ito ang 9 na kabanata na pinamagatang Ang Lakas ng Isang Ina. Ang pagpasok ni Hiraya sa conference room ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Sino ang babaeng ito? Anong karapatan niyang mang-istorbo sa isang pribadong pulong? Si Datu Madrigal ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng inis at pagbabanta. "Security! Paano nakapasok ang babaeng ito rito? Palabasin siya!" 2 guard ang agad na lumapit kay Hiraya. Handa na siyang kaladkarin palabas. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas matatag na ngayon. "Pangalan ko po ay Hiraya Soliman," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga miyembro ng board na kakadud ng na nakatingin sa kanya. "Ako po ang ina ni Amihan Soliman. Ako po ang babae sa mga litratong hawak ninyo." Ang kanyang direktang pag-amin ay nagpatigil sa mga guard. Maging si Datu ay natigilan. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang alas ay bigla na lamang nagkaroon ng sariling isip at boses. Naglakad si Hiraya papalapit sa mesa. Bawat hakbang niya ay may bigat. Hindi ito ang mundo niya. Napapaligiran siya ng mga taong kayang bilhin ang kanyang buong buhay ng 100 beses. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya natatakot. Ang tanging iniisip niya ay ang kanyang anak na nasa ospital at ang lalaking tinawag nitong superhero. Totoo po, pagpapatuloy niya, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Totoo po na si Mr. Alon Monteverde ang ama ng anak ko. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Ito na ang kumpirmasyong hinihintay nila. Ngumisi si Datu. Akala niya ay lalo lang nitong ididiin si Alon. Pero, dagdag ni Hiraya, at ang isang salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Hindi po niya ito alam. Sa loob ng 6 na taon, mag-isa ko pong itinago ang katotohanan iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Isang pagkakamali po ang nangyari at pinili kong ako na lang ang managot. Tumingin siya kay Alon, na nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. May paghanga, may pasasalamat.
Nalaman lang po ni Mr. Monteverde na anak niya si Amihan noong araw na naaksidente ang anak ko, sabi ni Hiraya. Nalaman lang po niya ito dahil nagkataon na pareho sila ng rare blood type. Nagkataon na siya lang ang nandoon para magligtas sa buhay ng isang batang hindi man lang niya alam na umiiral sa mundo. Ang kwento ni Hiraya ay simple at direkta. Walang pag-arte. Tanging purong katotohanan. At yung mga litrato, sabi niya, itinuturo ang mga folder. Yung tsekeng inaalok niya sa akin? Opo, totoo po yan. Pero hindi po yan suhol para manahimik ako. Iyon po ay galit at litong reaksyon ng isang taong biglang nalaman na may responsibilidad siya. At ako, huminga siya ng malalim. Tinanggihan ko po ang perang iyon. Pinunit ko po ang tseke. Dahil ang kailangan po ng anak ko ay hindi pera. Ang kailangan niya ay isang ama. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ng mga nakikinig. Ang imahe ng isang masamang CEO na inaabuso ang kapangyarihan ay unti-unting nabubura. Napapalitan ito ng imahe ng dalawang taong parehong biktima ng isang komplikadong sitwasyon. Humarap si Hiraya kay Datu Madrigal. Hindi ko po kayo kilala, Ginoo, at hindi ko po alam ang mga problema ninyo sa negosyo. Pero ang paggamit ninyo sa kalagayan ng anak ko, sa kahirapan ng buhay namin, para lang siraan ang isang tao, para lang makuha ang isang posisyon. Hindi po ba kayo nahihiya? Ang akusasyon ay direkta at matapang. Si Datu, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang hindi makapagsalita. Ang kanyang pekeng maskara ng pag-aalala ay nabakbak. Inilalantad ang kasakiman sa ilalim nito. This is ridiculous. Wala siyang karapatang magsalita rito. Sigaw ni Datu. Ngunit huli na ang lahat. Ang simpatiya sa silid ay lumipat na. Ang matandang board member na unang nagtaas ng kamay laban kay Alon ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Datu. Mr. Madrigal, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng awtoridad. I think you have some explaining to do. This is no longer about corporate governance. This is about basic human decency. At base sa nakikita ko ngayon, mas marami pa nito ang babaeng ito kaysa sa iyo. Isa-isang ibinaba ng mga miyembro ang kanilang mga kamay. Ang boto ng no confidence ay biglang nawalan ng saysay. Ang kudeta ni Datu ay nabigo. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng silid. Ang kanyang misyon ay tapos na. Hindi niya ipinagtanggol si Alon para iligtas ang posisyon nito. Ginawa niya iyon para iligtas ang imahe ng superhero sa isipan ng kanyang anak. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Walang sino mang pumigil sa kanya. Ang lahat ay nakatingin lang sa kanya ng may bagong paggalang. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga yabag na sumusunod sa kanya. Si Alon. Hiraya, sabi nito. Huminto siya, ngunit hindi siya lumingon. Salamat, sabi ni Alon. Ang dalawang salita ay puno ng kahulugang hindi masusukat. Hindi sumagot si Hiraya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalayo sa mundo ng kapangyarihan at kasinungalingan, at pabalik sa tanging mundong mahalaga sa kanya. Ang mundo kung saan naghihintay ang kanyang mga anak. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga laban na ating napapanalunan, kundi sa mga aral na ating natututunan.
pagkatapos ng digmaan. Hindi ito tungkol sa pagbawi ng nawala, kundi sa pagbuo ng isang bagay na bago mula sa mga pirasong naiwan. Ito ay isang paglalakbay mula sa pagiging wasak patungo sa pagiging buo. Ito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Simula ng Pamilya. Ang nangyari sa conference room ay mabilis na kumalat sa buong gusali. Si Datu Madrigal ay agad na sinuspinde habang nag-iimbestiga ang board sa kanyang mga aksyon. Ang mga miyembro ng board na kanina'y humuhusga kay Alon ay isa-isang lumapit sa kanya. Nag-aalok ng kanilang paumanhin at suporta. Ngunit hindi na ito ang mahalaga para kay Alon. Ang kanyang isip ay wala na sa korporasyon. Wala na sa mga numero. Ang kanyang isip ay nasa babaeng tahimik na umalis at nagligtas sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Iniwan niya ang lahat sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng kanyang assistant o ang mga pagbati ng kanyang mga kaalyado. Hinanap niya si Hiraya. Nakita niya ito sa fire exit stairwell, nakaupo sa malamig na semento. Ang mga balikat ay nakakrus, na para bang pasan pa rin ang bigat ng mundo. Tahimik siyang umupo sa tabi nito, 2 baitang ang pagitan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang malayong ugong ng syudad ang maririnig. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Alon. Binabasag ang katahimikan. Hindi lumingon si Hiraya. "Dahil ang anak ko ay nakikinig sa kwento ng isang superhero. Hindi ko hahayaang marinig niya balang araw na ang superhero pala niya ay isang kontrabida sa kwento ng ibang tao. Pero inilagay mo ang sarili mo sa alanganin. Maaari ka nilang wala na silang magagawa sa akin na hindi pa nagagawa ng buhay." Putol ni Hiraya. "Sanay na akong masaktan, Mr. Monteverde. Sanay na akong mag-isa." Ang mga salitang mag-isa ay tumama kay Alon. Tumingin siya sa babae. Ang kanyang lakas, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kalungkutan. "Patawarin mo ako, Hiraya," sabi ni Alon. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi pilit. Ito ay nagmula sa isang lugar sa kanyang puso na ngayon lang niya natuklasan. Sa lahat. Sa gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo sa ospital. Sa pag-aakalang mabibili ko ang iyong pagkatao. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa pamilya mo. Patawad. Sa wakas lumingon si Hiraya sa kanya. Nakita niya ang isang bagay na bago sa mga mata ni Alon. Wala na ang arogansya. Wala na ang lamig. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong wasak, tulad niya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya, ngunit ito ay hindi na luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng paglaya. "Tumayo ka na riyan," sabi niya. Pinupunasan ang kanyang pisngi. "Kailangan ko nang bumalik sa ospital." Tumayo silang 2. Ang pagitan sa kanila ay tila lumiit. "Hiraya," muling sabi ni Alon. "Hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang lahat. At hindi ko kayang ipangako na magiging perpekto ako. Pero gusto kong subukan. Gusto kong subukang maging isang ama para kay amihan." Tumingin siya sa malayo. "At para kay Sinag, Liway, at Ulap, gusto kong maging pamilya ninyo." Hindi siya nag-alok ng kastilyo o ng kayamanan. Ang inaalok niya ay isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang sarili, isang pangako ng pagsisikap. Hindi agad sumagot si Hiraya. Tinitigan lang niya si Alon. Sinusuri ang katotohanan sa kanyang mga mata.
At doon, nakita niya ang isang bagong simula. Pagkalipas ng ilang araw, si Amihan ay pinayagan ng lumabas ng ospital. Sa lobby, naghihintay ang kanyang buong pamilya. Naroon si Sinag, Liway, at Ulap. May dalang mga lobo at isang malaking "Welcome home, Ami" na banner. Nang ilabas ng nurse si Amihan na nakaupo sa isang wheelchair, ang unang hinanap ng mga mata nito ay hindi ang kanyang mga kapatid, kundi ang lalaking nakatayo sa likod nila. Superhero. Masayang sigaw ni Amihan. Ngumiti si Alon, isang tunay, mainit na ngiti na ngayon lang nakita ng karamihan. Lumapit siya at siya ang nagtulak ng wheelchair. "Ready to go home, champ?" Tanong niya. Tumango si Amihan. Tumingin siya kay Hiraya na nakatayo sa tabi ni Alon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina sa isang tabi at ang kamay ni Alon sa kabila. Habang magkakasama silang naglalakad palabas ng ospital, si Alon na nagtutulak sa wheelchair, si Hiraya sa tabi niya, at ang tatlong bata na masayang nag-uunahan sa harapan. Sila ay isang hindi perpektong larawan. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng pagkakamali, sakit, at pagpapatawad. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila bukas. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit habang sabay silang humahakbang papalabas sa pintuan ng ospital, sinalubong sila ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. At sa sandaling iyon, sapat na iyon. Ito na ang simula. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse, nakatanaw si Datu Madrigal. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, isang pangako na ang laban ay maaaring hindi pa tapos. Ngunit para sa pamilyang papalayo, ang anino ng nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag ng hinaharap na sabay nilang haharapin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso. Ang kwento ni Hiraya at Alon ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagpili, pagpiling manatili, pagpiling magpatawad, at pagpiling umibig sa kabila ng lahat ng sakit. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay mga taong handang buuin tayong muli kapag tayo ay wasak. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento ngayong gabi? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.